Okay. Magandang umaga ulit, magandang araw. So, araw ng Martes, August 18, ano? So, oras po ngayon dito sa Dubai, 11:40. So, yan. So, ito po yung nais kong ibahagi sa atin mga mahal kong mga kapwa mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Napakahalaga po sa atin ang kanyang salita. Of course, no other than. Kasi sa inyong salita, dito tayo kahit anumang mga denominasyon natin, anuman yung ating mga experiences sa Panginoon, tanging sa kanyang salita tayo pinagbuklod, pinag-isa. So, dito sa Hebrew ulit tayo, no? Sa last chapter ng Hebrew, chapter 13, marami dito mga paalala ang Panginoon. Ang una, instruction on love, no? Hospitality and marriage. So, yung pagtanggap mo at inilarawan niya sa pagiging married, no, marriage, yung kasal, paano ba kayo nagsama, paano ba kayo tinanggap ang isa't isa, no? So, may mga inilalarawan sa dito, no? Hindi lang ito patungkol sa mga pastors o sa mga leaders, sa bawat isa. Sabi sa verse 1, let brotherly love continue. Okay? Verse 2, be not forgettable or forgetful to entertain strangers. Yan. Paano natin na yung mga dayo, no? Mga bisita natin, paano ba natin yung sila i-welcome, no? For heavy some have entertained angels unaware. Kasi di mo alam, yung isa pala doon sa mga nagbisita mo ay lingkod ng Panginoon, no? Prophet, apostle, evangelist, pastor, teachers, whatever, lingkod ng Panginoon. Remember that is the bonds and bound with them, and then which suffer adversity, and being yourself also is in the body. Sabi sa verse 4, marriage is honorable in all, and the bed undefiled. But whoremongers and adulterers God will judge. So ayaw ng Panginoon. So ano po ang inahintulad niya dito sa pagiging marriage? Ayaw niya na nung mari nung una, kaya mayroong sinatawag si Lord na first love. Paano ka ba nagsimula sa Panginoon? Tapos bakit ngayon tila medyo nag-iba na yung takbo o yung ihip, no? Paano daw, let your conversation be without covetousness. Ang sabi niya, and be content with such things as ye have. Ito kasi ang problema. Kapag lumating sa buhay natin yung pangailangan, no? Dumating sa buhay natin yung talagang kawalan, talagang nangyayari yan, no? Hindi natin nasahan. So ano ang magiging magbabago ba yung ating pananaw, ating pananampalataya, o yung ating pakikikapatiran, no? Pakikapwa? Magbabago ba yun? Dapat hindi. Kaya yun ang pinasimula ni Lord, hospitality and marriage. So tuloy natin. Sabi daw, and be content with all with such things as ye have, for he had said, I will never leave thee nor forsake thee. Diba? Yun na lagi sinasabi ni Lord, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. So ano lamang po yung gagawin? Kung ano po yung ginagawa mo sa Panginoon, wag mong iisang tabi, ipagpatuloy mo. Kagaya nito, dati mahingi nga akong tawad sa Lord dahil natigil ko yung pagsishare ng kanyang word dito sa social media. Kagaya nito, pinagpatuloy natin dahil sa maraming mga circumstances, pero lagi ni-remind ni Lord sa atin. So sa verse 6 hanggang ano lang to, 3 verse na lang yung ano natin, no? So that we may boldly say that the Lord is my helper. Biruin mo, si Lord pala nag-helper na.
Siya yung katuwang, siya yung tutulong sa iyo. And I will not fear what man shall do unto me. See? Verse 8, Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Ano yung forever? Forever. Kung sabi ng ilan na walang forever, si Jesus Christ forever yun. Hindi lang dito sa buhay na to. So ito naman paalala sa ating mga mananampalataya, lalo na sa ating mga leader, no? Bigyan natin sila ng double honor. Sabi sa verse 17 ng chapter 13, obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls. Okay? As they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. So, mahirap, no? Kaya po, yung ating pong mga leaders, mga pastors, elders, deacons, mga leaders sa church, o yung mentor sa atin, huwag po natin sila, minsan nagkakamali man sila, tao lang din po yan sila, na mayroong kahinaan, mayroong din pangailangan, kaya ni-remind ni Lord na isipin mo lagi, no? Ipagpatuloy mo yung ginagawa, kasi alam mo, maging kontento ka kung anong mayroon ka, no? Huwag ka maghangad ng napakalaking bagay o kayamanan para ka lang mag-serve sa Lord. Serve the Lord without demand. And ano yan, yung wala kang hinihinging kapalit. So yan, salamat po sa lahat na na paalalahan tayo, na remind tayo ng salita ng Diyos sa umagang ito, o sa araw pong ito, August 18. So God bless po sa atin lahat. Tama po, ito pong salita ng Panginoon ay magtumimo po sa ating mga puso, at ito po ay makita sa ating mga buhay, no? Para po maparangalan po natin ang ating pinaglilingkurang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ang Holy Spirit. So bye bye, God bless po sa atin lahat.